Okay, magandang gabi sa ating mga kapatid, mga anak ng Diyos. Magandang hapon sa California, magandang tanghali sa Pilipinas. Sa oras na ito ay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral na pangalawang yugto, part 2 ng ating Day of Atonement. Review ng konti, doon sa cross ni Jesus, yun yung the atonement, pagkikipagkasundo. Tinanggal lahat doon ng kung ano ang nagpahiwalay sa atin, yung ating kasalanan. Doon inayos ng Diyos ang ating kasalanan. Pag sinabi kong inayos, inayos niya ang ating problema tungkol sa kasalanan. He solved our sin problem. Ngayon, para sa details, i-review na lang natin yung mga nakapakinig ngayon doon kayo sa part 1. So ngayon tayo ay mag-uumpisa, tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat, may-ari ng aming buhay, may akda at katuparan ng aming pananampalataya. Kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri sa inyong dakilang pangalan, sa inyong kabutihan, sa inyong biyaya, lahat ng pagpapalang aming tinanggap. Pag-iingat, magandang kalusugan, tamang pag-iisip, higit sa lahat sa gabay ng banal na Espiritu, at paghimok sa bawat isa sa amin na kami ay patuloy mag-aral ng inyong banal na salita. Salamat Panginoon sa pagtugon sa iyong panalangin at ang iyong dakilang pangalan na patuloy maitaas, katotohanan ng inyong salita, patuloy maunawaan at maging karanasan at maging patotoo sa aming mga buhay. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, so ngayon, dito sa Day of Atonement, konting review muna tayo. Dalawang issue dito. Yung ginawa ni Christ ng Diyos kay Kristo para sa atin. Atonement na yun, di ba natupad na doon yung atonement doon sa cross? Pangalawa, bakit kailangan ng paglilinis yung heavenly sanctuary? Ano? So, napag-aralan na natin yan last time, tapos ipagpapatuloy natin ngayon. Pupunta na tayo dito ngayon sa bawat kasalanan, merong tatlong bagay. Una, guilt and punishment. Napag-aralan na natin ito. Halimbawa, ako ang nahuli na nagnakaw, nakita talaga sa CCTV, ayan, talagang ako yung nakita. So dahil may guilt, kasunod na kargada ng guilt na yan ay parusa. Ang hindi naayos doon sa cross at hindi pa inayos ng Panginoon kasi God is love and God is just. Hindi niya muna inayos doon. Maghihintay tayo ng after 1,000 years pagkatapos ng bakasyon natin sa langit. Pag-aralan natin yan, no? 1,000 years, millennium. So dito muna tayo. Gaano kakumpleto ang sakripisyo ng ating Panginoon Hesus doon sa cross para sa ating mga kasalanan. Hebrews chapter 10 verse 14. Ano sabi doon? Sa magitan ng isang handog, kanyang um, perfected. Hindi ko masyado nakalimutan sa Tagalog yung perfected. He hath perfected for how long? Forever them that are sanctified. Meaning, hindi pa nabuhay may mga taong hindi pa nabuhay. Doon sa ginawa ni Kristo, involved lahat ng tao. Sa oras na tinanggap nila ito, na sakripisyong ito, ang kanilang pamumuhay ay kasama na sa kapangyarihan ng ginawa ng Diyos sa paghahandog ng minsan lang na paghahandog ng kanyang sarili. So yun ang kaya nga wala tayong question mga kapatid sa tinatawag na the atonement doon sa cross. Kasi inayos na ng Panginoon doon sa cross yung guilt and punishment. Pero meron pang isang natitira. Kaya nung ang ating Panginoon Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig doon sa cross bago siya namatay, it is finished, John chapter 9 verse 30. Ito ay pinapahayag niya sa buong sanlibutan, sa buong henerasyon, sa lahat ng tao, na ang buong sangkatauhan na nahulog sa kasalanan sa pamamagitan ni Adam ay ngayon ay lubusang tinubos. Ito ang pinakadakilang kaloob, pinakamataas, pinakadakila, pinakahigit sa lahat na kaloob ng Diyos sa sangkatauhan. So ngayon, lahat na tumanggap sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya, lahat ng tumanggap ng kaligtasan na ito sa pamamagitan ng pananampalataya, ay
mamumuhay ng matuwid at banal. At ang pundasyon niyan ay hindi yung ating sarili. Uulitin ko kasi napakahalaga ito. Kasi mayroong mga tao na, oo, yung pag-aaring ganap, gawa yun ng Diyos sa atin. Pero yung pagpapakabanal, pagpapakasakdal, tinatawag sa English na sanctification, parang magpartner tayo yung banal na espiritu tayo. So may gawain siya, may gawain tayo. Hindi. Ang gagawin natin, isubmit natin yung sarili natin doon sa katotohanan ng pangyayari doon kay Kristo, yun ang dinadala ng banal na espiritu sa atin araw-araw. Pinapaalala sa atin na tayo ay namatay ng kasama ni Kristo. Kaya ang ating buhay ngayon, pamumuhay at sa lahat ng gawain, ang banal na espiritu ang umuudyok. Ang banal na espiritu ang gumagabay. Ang bahagi natin doon na gagawin natin na walang kinalaman sa kaligtasan ay ang ating desisyon ipasakop sa kapangyarihan, gabay at pananahan ng banal na espiritu. So those who accepted the salvation by faith are sanctified by that one offering, one sacrifice. At yan, by the grace of God, stand forever in Christ, not in ourselves. Okay, so sana maliwanag na ito na doon sa cross ni Kristo, that is the atonement. Iba naman yung the day of atonement, yung araw ng pakikipagkasundo. Kaya nga ang tanong, bakit kailangan pa pinagkasundo na tayo? Merong isang bagay na dapat nating malaman kung ano ang ikipagkakasundo doon. Kasi maliban sa mga atheista, yung mga atheista, lagi nilang ina-accuse ang Diyos at sasabihin nila hindi sila naniniwala sa Diyos. Kung may Diyos, bakit ganito ba ganyan? Actually, hinahanapan nila ng hustisya ang Diyos. Hindi natin makikita yung hustisya ng Diyos hanggang hindi natin makita kung gaano kalalim at kung gaano kasama, gaano katalamak ang kasalanan na kung saan tayo ay pinalaya mula sa makapangyarihang dugo ng ating Panginoon Jesus, yung kanyang buhay na sinakripisyo doon sa cross, yan ang tawag ng biyaya. Kaya sa Bible, maliwanag yung Romans chapter 5, last part, when sin abound, grace much more, mas higit pa. Kaya meron tayong kanta na, grace is greater than our sin. Okay? So ano itong pangatlo? Kung ginawa ng Diyos kay Kristo sa kanyang banal na kasaysayan na tayo ay iniligtas, pinalaya mula sa guilt and punishment, ano naman ang nandito sa Day of Atonement? Ulitin ko, yung the atonement, ang araw na pagkikipagkasundo doon sa cross, fulfillment ito ng prophecy ni Daniel, doon sa cross, guilt and punishment. Sa Day of Atonement, ito yung mangyayari. Nakita na natin ito last time pero ulitin natin dito. Ano ang issue sa Day of Atonement or the Day of Atonement? Ano? So, isa sa mga issues na hindi inayos doon sa cross na ito ay mangyayari sa final Day of Atonement after millennium ay yung pangatlo. Bawat kasalanan, di ba? May guilt, punishment. Ang pangatlo dito ay responsibility. Walang nakakaalam kung sinong, hindi natin alam na may nag-utos pala sa akin na magnakaw o patayin. So yun lang ang nakikita natin, guilt and punishment. Pero sa bawat kasalanan, nandyan yung tatlo, guilt, punishment, and responsibility. Kung walang nag-utos sa akin, welcome Sister Daisy, magandang tanghali at mapayapa na pagbiyahe pauwing Palawan. Okay, nasaan ako? Okay. Boarding. Ayun, kung halimbawa wala man nag-utos sa akin, I will face the responsibility. So guilt, punishment, and responsibility. So dito sa Day of Atonement, yung dalawang kambing, ang magiging tanong dito, bakit dalawang kambing? Si Jesus ba itong kambing? Kung si Jesus ang kambing, bakit kambing? Di ba Lamb of God si Jesus? Ngayon, yung isa naman na represent ni Satanas, kung siya Satanas yan, bakit perfect? Bakit spotless? Without blemish?
So yan ang pagpapatuloy nating pag-aaral dito sa second part ng the Day of Atonement. Okay? Ang issue dito sa Day of Atonement, sa dalawang kambing, yung isa para kay Azazel, yung isa para kay Lord. Ano nga yung para kay Lord? For sin offering. Yung isa for atonement yung kay Azazel. Yung kambing na para kay Azazel, bibitawan yan, pakakawalan doon sa ilang. So makikita natin na pag-aralan natin yun, yung ilang pala na yun, yung wilderness na yun, yan yung 1,000 years, bibigyan si Satanas ng time para mag-isip at tingnan niya yung damage na ginawa niya, pero hindi niya gagawin yun, hindi siya magsisisi doon. Pero at the end, bago siya mawala ng lubusan, he will declare that God is love, God is right, and God is just. So mga kapatid, yung Lord's goat, nagre-represent yan kay Christ. Kasi Christ was made sin for us, kaya goat. Kasi kung papansinin natin mga kapatid, yung goat represents sin talaga yan. So Christ was made sin who knew no sin. Okay, 2 Corinthians 5:21. So Lord's goat represents Christ and Azazel, hindi siya si Satanas mismo. The same being, pero si Lucifer nung hindi pa siya nahulog sa kasalanan. Okay? So, in the Hebrew language, died and was resurrected in the 19th century, and according to the Hebrew scholars, yung mga non-Christian Christian Jewish scholars ito, Hebrew language scholars, itong Azazel is the name of the devil. Sila yung nagsabi niyan, hindi tayo. So itong mga discovery ng mga non-Christian Jewish scholars, nasa panig natin ng ating itinuturo. Okay, kasi wala naman tayong original na atin na tinuturo. Pero as a Seventh-day Adventist, nasa panig, kung ano yung teaching natin, nasa panig tayo nung mga nagsasaliksik dito kasi lalo na yung mga Hudyo mahilig sila mag-aral ng mga ganito. So according to their research, Azazel is the name of the devil. Grabe ano? Ito, one of the oldest that exist in the Syriac manuscripts. The manuscripts interpret Azazel as the angel who revolted. Alam naman natin si Satanas na siya yung head ng angel, but he is just a created being. So most Christians identify Azazel with scapegoat. So which simply means the one who takes the blame. Sa NIV, worst translation kasi maraming tinanggal, ayaw nila ng redundancy. So mag-ingat tayo. Sa Bible reading, okay. Bible study, hindi. Pero nabanggit ko nga last time na kahit worst translation ito, sila yung pag may mga matinding issue, sila yung pinakamalapit. Kaya sabi dito sa translation ng sa NIV, New International Version, Azazel as the goat of removal. Ano yung i-removal doon? Anong tatanggalin doon? Naalala nyo yung saserdote, ilalagay yung kamay, tapos i-confess niya yung ano nga yung tatlong kasalanan? Iniquity, which is our sinful nature, na hindi natin kagustuhan yon basta nabuhay na lang tayo dito sa mundo, meron na tayong makasariling likas. Lahat ng gagawin natin, kahit mabuti yan, it's always driven by selfish motive. Dapat meron ako, dapat merong lahat ng either glory or puri o anuman. Meron ako laging benefit, ako laging bida, ako laging sikat, si ako. Okay? So, yan yun. Iniquity. Ngayon, dahil ang likas natin sa pagkabuhay natin, nandyan yan sa atin, nananahan, lagi tayong kinakapos sa kaluwalhatian ng Diyos. We come short, all have sinned, past tense, and come short of the glory of God. Dahil by nature, we are bent to self, so whatever we do, we come short of the glory of God.
Yung pangatlo, transgression, alam na natin, binigay na ng Panginoon yung instructions, ayaw pa rin natin sundin. Doon palang papasok yung definition ng sin is the transgression of the law. Tayo, kalimitan, ako tumanda ako sa ganung na, iisa lang ang definition natin ng sin, transgression of the law. Ulitin ko, ang pag-aralan natin last week, sa Hebrew merong 12 ang definition ng sin. Sa New Testament, sa Greek, 5. Pag pinagsama mo yan, uuwi lang yan sa 3. Iniquity, our nature, our performance, we always come short of the glory of God because we are bent to self. At sa katigasan ng ulo natin, ayaw natin magpasakop. Romans chapter 8, verses 6 and 7. Hindi talaga magpapasakop itong likas na ito sa Panginoon. So that's why meron tayong tinatawag na pagsasalangsang, transgression. Sa Bisaya, pagsupak. Okay. So ngayon, paano tatakbo itong responsibility dito sa dalawang kambing na ito? Ito mga kapatid. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at ito ay pinakamaliwanag na turo ng Bible mula sa lumang tipan papunta ng bagong tipan. Ang ibig sabihin niyan mga kapatid, na walang pwedeng mangyari dito sa sanlibutan na nahulog sa kasalanan o sa buong universe na walang pahintulot ng Diyos. Kasi siya ang Diyos, siya ang Panginoon, siya ang makapangyarihan sa lahat. So He is the one that created all things. So nothing happens without His permission. Yan ang ibig sabihin ng makapangyarihan sa lahat. Sovereign. Because God is sovereign, He must assume. Siya ngayon ang tatanggap o tataglay mula nung pumasok ang kasalanan mula sa langit, hindi sa langit mismo, kung hindi yung doon sa puso na natagpuan ng yung iniquity, until iniquity was found in thee, kay Lucifer, mula nung pumasok yon kahit nandoon yung mga angel, God must assume the blame for what happens in His kingdom. Mula langit hanggang pagpasok dito sa sanlibutan. Mag-survey kayo sa mga tao. Lahat ng mga sitwasyon, kahit itong sunog sa California, kahit maraming nananawagan na magbago na kayo, tanggapin niyo na ang Diyos. Lalo na sa mga kasama natin, darating na. Ang repentance mga kapatid, bigyan ko lang ito ng diin. Hindi ituturo ang repentance dahil darating na si Jesus. Tinuturo yung repentance that people will come to repentance because they heard, they understood, and they accepted the goodness of God. The goodness of God, Romans chapter 2 verse 4, leads us to repent. Kung magre-repent man sila dahil may sunog, may lindol, kung anong mga sakuna, yan ay driven lang yan ng takot na ayaw nilang mamatay o ayaw maimpyerno. Hindi yan ang tunay na repentance. Repentance, nakita natin yung kabutihan ng Diyos na sa kabila ng tayo ay makasalanan, kanyang kaaway, kanya tayo ay iniligtas mula sa kamatayan at binigyang buhay na walang hanggan. Okay? So, kaya hindi tama yung mga Bible study natin sa public na mga kapatid, darating na si Jesus, magbago na tayo. Because the second coming of Jesus Christ is only good news to those who continue in the faith. But the second coming of Christ is the day of God's wrath doon sa mga hindi tumanggap. Yung good news, birth, life, death, and resurrection ni Jesus Christ, that's for everybody kasi involved lahat ng tao dyan. Yung sanctification experience, individual na tumanggap, yan ang mga karanas niyan. Yung glorification, second coming, yung mga karanas lang noon na magre-rejoice, looking forward for that blessed hope, yung nagpatuloy sa kasalanan. So mga kapatid, tandaan natin, walang pwedeng mangyari dito sa sanlibutan na walang pahintulot ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, wag tayong malilito doon sa pahintulot at responsibilidad. Okay, so titingnan natin ito dito. The blame game. Naalala nyo si Eva at si Adan? Kasi doon sa kanila umpisa talaga pumasok ang kasalanan eh. Nung kinausap ng Panginoon si Eva, si Adam, Genesis chapter 3,
Naglalakad ang Panginoon in the cool of the day. Okay? Pag sinabing in the cool of the day, bahagi yan ng isang araw. Hindi yan buong araw. Cool of the day. That part of the day ay maganda. Naglalakad, pinunta niya si Adam, at si Adam ay nagtago. Tinawag niya, Adam, nasaan ka? Sabi niya, nagtatago. Bakit? Kasi hubad. Sabi ng Panginoon, sino sabi sa yung hubad ka? Meaning, ang Panginoon, alam niya na may nangyari, pero ayaw niyang galing sa kanya. Alam ko na, God is the champion of communication. Alam niya i-approach tayo kung minsan. May mga alam tayong katotohanan. Meron din tayong, nadideceive din tayo ng kasalanan kung minsan. Parang we feel better than anybody else. Pero ang Panginoon, alam niya na yung nangyari, pero gusto niya magmumula kay Adam yung pagsisisi na, Panginoon, nagkamali ako. Pero anong sabi ni Adam? Sabi ng Diyos, kumain ka ba doon? Hindi ko pinapakain. Sabi ni Adam, yung babae na binigay mo sa akin. So, sino sinisisi ni Adam? Ang Diyos na nagbigay sa kanya ng babae. Kalimutan natin mga kapatid, huwag nating iisipin na si Eva ang sinisisi ni Adan. The woman that you gave me. So, kung sinabi ni Adam na the woman, yun sinisi niya sa Eva. Pero the woman that thou hast given me. Pagpunta ng Panginoon kay Eva, Eva, ano bang nangyari? Sabi niya yung ahas na ginawa mo. O yung ahas. Alam naman natin, walang gumawa ng kuno ng Diyos. So doon pa rin. Pero tandaan natin mga kapatid, hindi tinanong ng Diyos yung ahas. Kasi at the end of the millennium, the 1,000 years, dito ipapakita ng Panginoon to the whole universe sino ang responsable ng kasalanan. Pero pinangakuan niya yung ahas na ang binhi ng babaeng ito, siya ang dudurog ng ulo mo. May ulo ba si Satanas? Spiritual yon. Jesus Christ will expose lahat ng mga kasinungalingan at mga negosyo ni Satanas dito sa kanyang isipan. Na kung saan dinaya niya kahit yung 1/3 of the angels doon pa sa langit. Walang kasalanan yun mga kapatid. Perfect state, sinless, pero nadaya. Kaya mag-iingat tayo mga kapatid. No? Kasi kung minsan tama yung message natin, pero dahil yung kasalanan ay nandito panananahan sa atin, we only live by faith. By faith of the Son of God who loved us and gave Himself for us. Yung nature natin, yung likas natin, tayo din ang dadayain. Bibigyan tayo ng magandang pakiramdam na pag marami tayong alam, parang we are better than anybody else. Yung knowledge natin maganda pag marami tayong alam. But that will lead us only to experience the joyous experience of salvation. Wag na wag nating ilagay sa isip natin na we are better, we are holier than anybody else. Kasi we are all growing in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Kaya itong mga verses na ibibigay ko dito. So nakuha na natin yung issue doon sa pagpasok ng kasalanan, sinisi ni Adam. So mula pa noon, inaabsorb na ng Panginoon ang lahat ng pagsisisi. Genesis chapter 6 verse 6, tandaan niyo ito mga kapatid kasi may i-encounter niyo ito sa inyong mga Bible study. Nung nakita na Diyos na mas higit na ang kasamaan ng Diyos, ng mga tao, nagsisi ang Diyos bakit niya ginawa. Binasa niyo sa Genesis chapter 6 verse 6, God repented. May magtatanong yan, bakit nagsisi ang Diyos? Mali ba yung ginawa niya? So dito sa context ng teaching or doctrine ng Day of Atonement, doon natin maintindihan na itong pagsisisi nito, hindi dahil nagkamali siya, kung hindi inaabsorb niya ang blame. Nakuha natin mga kapatid, doon sa 1,000 years, ang issue doon, tatanggalin lahat ng pagdududa natin sa Diyos on how He deals with sin. Dito sa Day of Atonement, ang ididil dito ng Panginoon, sinong responsable? Kaya lang nauna natin pag-aralan yung 1,000 years kasi nga ang trend, ang takbo ng ating Bible study sang-ayon sa issue pagdating do sa mga question and answer. Pwede pa natin pag-aralan yung ganito. So yan ang nagiging trend ng yung daloy ng ating pag-aaral. Dapat una muna yung judgment, tapos Day of Atonement, tsaka yung millennium. Pero nauna na yung millennium, 2 parts, ito 2 parts din. Pagkatapos nito,
Kung okay sa inyo, i-review, ipe-present ulit natin yung investigative judgment. Bakit may judgment pa po? Alam na ng Diyos kung sinong maliligtas at tayo liligtas ng biyaya. Okay? So, dito sa Genesis chapter 6 verse 6, nung sinabi ng Panginoon, God repented, na ginawa niya yung tao, hahatakin natin yan at ilalagay natin sa sangkalan. Anong sangkalan na pag-i-slice natin ng Genesis chapter 6 verse 6? Yung God is sovereign. Exodus chapter 4 verse 21. Sabi ng Diyos kay Moses, pumunta ka kay Parao at sabihin mo palayain niya ang aking bayan, pero patitigasin ko ang kanyang puso. So pag binasa natin yung Exodus chapter 4 verse 21, uuwi lang siya doon, limited. Ay, kaya pala kung ako si Moses, hindi na ako pupunta doon. Total, alam, parang si Jonah, alam na ni Jonah, kilala niya si master niya. Hindi niya susunugin yung niya, di ba? Pero masama ang loob niya sa mga criminal na yon. They don't deserve heaven. Period. Lord, kung pwedeng, dalhin mo na lang ako sa iba. Huwag lang doon. Kita mo? Prejudice. Si Jonah. Misan tayo ganun din. Hindi misan, lagi. Ngayon, pag binasa mo yung buong chapter, mababasa nyo rin doon, and Pharaoh hardened his heart. So dito sa Exodus 4:21, sa context ng Day of Atonement, inabsorb na naman ng Panginoon na I will harden his heart. Siya na naman ang pinagmulan ng pagiging matigas ng puso ni Parao. Ngayon, kung may Bible kayo dyan, kung sino pwede, palagay ko si Brother Lowell lang ang pwede magbasa dito. Ah, kung ano naman, i-check nyo lang yung 1 Samuel chapter 16 verse 23 tsaka chapter 18 verse 10. Mababasa nyo sa mga makakapakinig nito mga kapatid, pinagpipray ko na maintindihan natin. Gusto ni Samuel mag alam mo, tinutugtugan na siya ni David kasi he was inspired and possessed by evil spirit. So dito sa 1 Samuel chapter 16 verse 23, ang sabi dito, kinabukasan ang masamang espiritu na galing sa Diyos. Pwede bang may magbabasa? Diyan, Brother Lowen, pwede bang basahin ito? Kaya lang, nasa labas ka yata, Brother Lowen, no? Pero doon sa, First, ha? First Samuel 16:23. Oh, tsaka 18:10 mamaya. Say 20. Whenever the spirit from God came on Saul, David would wake up at his lyre and play. Then relief would come to Saul. He would feel better, and the evil spirit would leave him. Hmm. 18 verse 10, Brother Lowen. 18 verse 10. 18 verse 10. 18 verse 10. The next day, an evil spirit from God came forcefully on Saul. He was prophesying in his house while David was playing in the lyre. And as he usually did. Saul had a spear in his hand. Yun na po. Anong klaseng spirit ang nandun kay Saul? Evil spirit. Saan galing? From God. Ang tindi nito mga kapatid. The evil spirit from God. Evil spirit from God. Wala namang ibang evil spirit. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, God is assuming the blame. Yung evil spirit na nagpossess kay Haring Saul, he has to absorb the blame that evil spirit that possess Saul comes from God. Tindi ano? So yan mga kapatid, kaya bilinagay ko itong Matthew chapter 25 verses 33 to 31. Sinasabi ng Panginoon, pagdating ng hari, hahatiin niya yung dalawang grupo. Believers yan mga kapatid, ang hahatiin niya, hindi yung sanlibutan at mga believers, hindi. Believers ito. Parehong believer sila. Pero yung isang believer, kambing, yung isang believer, sheep. Sasabihin niya doon sa sheep, kung nung gutom ako, pinakain niyo ako. Kailan kami? Hindi nila alam. So they don't congratulate themselves. They don't put a record kung ano mga ginawa nila. Kasi
Hindi sila aware kasi Holy Spirit ang gumagawa sa kanila. It is God that worketh in us both to will and to do. To the willing, to the doing, Panginoon ang gumagawa sa atin. Pero doon sa mga legalista na mga believers, rene-record nila yung mga kanilang performance, mga ginawa. So pareho lang ang issue. Yung isa, nagpakain, yung isa hindi. Nagpainom, hindi. Nagdamit, hindi. So pareho sila believers, pero hindi sila nagpadamit. Yun ang bunga ng kanilang relationship sa Panginoon. So ang ibig sabihin nito, yung kambing actually represents sin. So bakit naging si Jesus ito? Because Christ, who knew no sin, God made him to be sin for us, that we might become the righteousness of God. So he absorbed the blame. Parang siya laging may kasalanan. Dito sa Amerika, pag mag-winter storm or snowstorm, lakas ang hangin, bagsakan yung kotse ng sanga, sasabihin ng insurance, walang bayad dyan, hindi kami magbabayad dyan kasi act of Mother Nature. Sinong biniblame ng act of Mother Nature? God. Hindi nila sasabihin na God dyan kasi nasa public tsaka social um, environment. Yung sunog sa California, sinong sinisisi natin? Galit na galit ang Diyos kasi godless town. Sinunog sila ng Diyos. Para gising. Ganon lagi ang presentation natin sa Diyos. Nakakalungkot nga eh. Kasi mas maraming nakakakilala sa Diyos, pero misrepresented ang Diyos. Ganon na lang kababaw ang pag-iisip ng Diyos na sinabing godless town kasi walang nagpasalamat sa kanya doon sa isang program, hindi naman lahat ng taga-LA. Susunugin niya na kaagad. Mga kapatid, isang sunugan lang ang gagawin ng Diyos doon sa mga hindi tumanggap ng Ebanghelyo. So yan mga kapatid, Isaiah 45 verse 7. Sabi ng Panginoon, siya ang gumawa ng lahat. I create peace and I create evil. Yan ang pinakamatindi mga kapatid. Isaiah 45:7. Mga examples lang ito mga kapatid. Na pag ma-encounter nyo itong pinaka-main verses na itatanong sa inyo ng inyong mga Bible student, na karamihan kasi mga nag-aaral na ang ito hindi tayo pwede magmayabang pero pasalamat tayo sa Panginoon. Because of the sanctuary doctrine, kasama dito yung Day of Atonement, itong mga verses na ito, maliliwanagan ang mga tao na dito pala ang issue sa final Day of Atonement is sino ang responsable. So sa ngayon na wala pang nakakaalam, hindi pa nakakaalam, at least tayo nag-aaral tayo ngayon, alam na natin na itong isang kambing na spotless, bakit si Satanas yan? Hindi yan si Satanas mismo as naging Satanas na siya. Spotless siya because he was an angel, perfect when he was created until iniquity was found in him. Kaya nakita natin, no? Huwag nating itatawag yung isang kambing si Satanas mismo. Mag-ingat tayo. It was Lucifer who turned in himself into Satan. Kaya mga kapatid, bago dumating yung tinatawag na final judgment do sa after the 1,000 years, what blame does God assume? Isaiah 45:7, He create evil. So because God is sovereign, ulitin natin dito sa comment, walang pwedeng mangyari dito sa sanlibutan na walang pahintulot ng Diyos. For this reason, He assumes all the blame for the havoc and atrocities that sin has produced in this universe, in this world. It is only after the 1,000 years, the millennium, when all will have the opportunity to examine God, in judgment to sa langit. Hindi tayo haharap sa Diyos para titingnan ng Diyos kung tayo ay qualified maging tagalangit o hindi. Kasi yung presentation natin, magharap tayo sa Diyos. Pag hindi pumasa, anong gagawin ng Diyos? Ihulog tayo. Ang judgment doon, titingnan natin kung how did God deal with sin, universal sin problem mula sa langit hanggang sa ngayon. So, kung tayo lahat, we will have that opportunity to examine God's dealing with the sin problem, that all will confess, Revelation 15:3 and 4. Just and true are your ways. Ito na yung every tongue shall confess.
Kasama dyan si Satanas bago siya mawala ng lubusan. Your judgment have been manifested. Okay, mga kapatid. So ngayon, yung pagsisisi yung sisi na ina-assume ng Diyos mula pa nung pumasok ang kasalanan. Dito sa Leviticus chapter 16 sa Day of Atonement 20 to 22, kanino talaga ilalagay yung responsibilidad? So mga kapatid, hindi ito ililipat ang kasalanan doon, yung paglagay ng kamay ng saserdote ni Aaron sa kambing, hindi yung para siyang Bluetooth, ano pa mga ano natin, Bluetooth o air, siya na ano nga yung air na paglipat? Airplay? Ha? Airdrop. Airdrop, Bluetooth, Wi-Fi, yung lumilipat na hindi natin nakikita nandiyan na, kagaya ng mga text, nag-message ako sa inyo, ang bilis. O, wala namang wire na dinaanan yun. Ano lang, hangin lang through this machine yung mga ano natin sa sa Wi-Fi. So yung Leviticus chapter 16 verse 20 na dalawang kambing. The live goat in this verse represents Lucifer, the originator of the sin problem. Ngayon, after God has vindicated himself on the Day of Atonement, he will put the blame. Yun yung iniquity, sin, and transgression. Nagmula lahat yon doon kay Lucifer. He will put the blame for the havoc that sin has produced where it really belongs. Sino yon? Si Lucifer who turned into Satan. So mga kapatid, technically speaking, si Satan ngayon ang blame for sin sa lahat. Okay? Sins of the repentant sinners. Ngayon, who were part of the first resurrection? Kasi tinanggap natin si Jesus. Okay? Ngayon, those who were part of the second resurrection, bakit doon sila? Because they had willfully, persistently, and ultimately rejected the gospel. Ang issue mga kapatid sa maligtas for eternity o hindi eternity is not wrongdoings or good doings. Yung acceptance natin ng righteousness ni Jesus Christ. That's the foundation eh. Ngayon, pag hindi natin tinanggap yung righteousness ni Jesus Christ, kahit religious lahat ang ginagawa natin, still driven by self. And that is not accepted by God. Kaya ang tinatawag na self-righteousness, filthy rags. Only the righteousness of Christ, from justification to sanctification to glorification, isa lang ang foundation. The righteousness of Christ. Yan yung everlasting gospel. The three angels message, the righteousness of Christ in verity. So sa mga tuwid, therefore, they have no one to blame but themselves. Naalala niyo yung panahon ni Noah na pagkatapos nagsara yung arka, may isang linggo pa bago bumuhos ang ulan. Binigyan sila ng time ni Lord mag-isip at ipakita sa kanilang sarili na ang desisyon kung bakit sila na ilagay doon sa ganung kalagayan dahil nag-decide sila na ayaw pumasok sa arka. So ganun din dito, pagkatapos ng 1,000 years, bubuhayin sila ng Panginoon, papakita sa kanila na dito New Jerusalem hindi sila ligtas, alam na nila kung bakit hindi sila ligtas. So bago sila matutupok ng apoy, ng presensya ng Panginoon, they will declare that just and true are your ways, O God. Kaya mga kapatid, God assumes the blame for all sa lahat ng mga pangit, mga injustice. Kaya nga itong Day of Atonement, napakahalaga nito pag maunawaan ito ng mga nagpapanggap na atheist. Because God assumed the blame sa lahat ng mga pangyayari. All bad things that happened and are happening in this world. Ngunit mga kapatid, on the Day of Atonement, the blame will be put on Satan. Lucifer, who turned into Satan,
The one who is really responsible. Anong issue sa Day of Atonement? Responsibility. So, Lucifer, who turned into Satan, is the one responsible for the sin problem. Kaya dito, the scapegoat represents Lucifer, who turned into Satan, the one who truly deserves the blame. Makikita na natin na ang Diyos pala, kagaya ng lesson natin last week, divine wrath. Marami pa rin confused doon sa divine wrath. Ang ini-example natin, ikaw ama, nagalit ka sa anak mo pa rin siya. Maganda na mga examples, pero hindi siya nakakonect doon. Meron pang nagsasabi, ang babaw daw kung ganun lang, ang wrath of God is just to leave you alone. Ay, ganun ang nakasulat eh. Mga kapatid, pag may chance kayo, basahin nyo yung Romans chapter 1, verse 18, hanggang chapter 3, at least sa chapter 1 lang. 18 to the last part, doon nyo makikita yung wrath of God is passive. Yun ang gusto nyo, wala akong magagawa. So, God has to give them up. So mga kapatid, tingnan nyo, yung tsunami, saan galing yan? Oh, yung mga lindol, dami mga patay kahit saan-saan. Yung Yolanda na tumama sa Pilipinas. Cindy dito sa Amerika, Yolanda dyan. Yung mga barko, mga fishing boat na malalaki, nakaangat, nakapatong na doon sa mga bubong ng bahay. Dito sa amin, sa New York. So yung Yolanda, tinan nyo, yung barko nandun na sa, ano, sino may gawa niyan? Sino nakikita na natin may gawa niyan? Yung mga bagyo na dumarating lagi. Yung mga injustice. Kung minsan kasama na yung kasinungalingan, ipag-pray natin. Kung saan nagwa-worship tayo ng araw ng Sabat, doon magbibigay ng text, ipag-pray natin yung mga missionary ganito. Wala namang ganun eh. Dinidisturbo lang yung pray. Pero, meron talagang nangyayari. Pero hindi yung araw na Sabat mismo na yon. Tinatawag ito persecution. Pinatay yung mga naniniwala sa Diyos unjustly. Bakit pinabayaan ng Diyos yan? Ang Diyos na naman ang sisisihin. O mga kapatid, hindi nakakapagtataka na kahit si David mismo na sumulat ng mga awit, siya mismo ang nagsabi, pupurihin kita. Tinan niyo yung verb tense. Yung mga Psalms, puro yung papuri. Pero pagdating yung uprightness of the heart, I will praise thee with uprightness of heart. Kailan? Pupurihin kita, pero hindi pa ngayon. Kung akin ang matutunan ang iyong matuwid na paghukom. I shall have learned, when I shall have learned thy righteous judgment. Psalm 119 verse 7. So mga kapatid, sa final day of atonement, that great day of atonement, God will be vindicated. Sa judgment, sa investigative judgment, i-vindicate ang mga nananampalataya na ina-accuse ni Satanas na they don't deserve heaven. Day and night ang accuse ni Satanas sa atin. Actually, sa ilalim yan, ina-accuse niya ang Diyos na unjust. Kasi ito, mga makasalanan, bakit ililigtas mo? Bakit hindi ako? Okay? Yan yung issue naman sa investigative judgment or pre-advent judgment. Hindi sa investigative judgment, hindi yung akit tayo sa langit, harap tayo sa Ten Commandments, imbestigahan tayo. Kaya natatakot yung mga tao eh. Sa judgment, ipipresent ni Satanas na tayo yung makasalanan, we don't deserve heaven. Tatayo si Jesus as our judge. And the Father will, as our defense lawyer. The Father is the judge and the Holy Spirit is the witness. Na kahit makasalanan tayo, He will witness in that case, in that hearing, in that judgment, that we are God's children. Romans chapter 8 verse 16. So all the blame that God has assumed since the fall will now, ito na yung sacerdote, Jesus Christ is our high priest, di ba? Will now be placed on the real culprit, Satan.
Only then will God be able to eradicate sin. Ito na yung issue, di ba? Eradicate sin and everlasting righteousness will be ushered in. So mga kapatid, ang aking prayer na tayo lahat ay makaka-attend ng execution ceremony of that final day of atonement. So how will sin and sinners be eradicated on the day of atonement? Pag-aralan natin ito sa 1,000 years, millennium, Revelation 20 verse 9, when the lake of fire has consumed all that belongs to the sin problem, only then will the universe be at one ment with God. Meaning, lahat ng pagdududa ngayon, maliliwanagan na tayo, wow, nakakahiya talaga itong aking pag-iisip. Nakakahiya talaga itong pagtatanong ko. Marami akong tanong sa Diyos. Ngayon, naliwanagan ako. Yan yung at one ment. Doon sa cross, pinagbalik loob tayo bilang mga Hudyo at mga Hintil kasi pinahiwalay tayo ng ating kasalanan. Ngayon, we are children of God. We have been justified. Pero, believers na tayo, meron pa rin tayong mga duda. Ngayon, pagkatapos ng final day of atonement, doon sa after the 1,000 years, yan na yung mind natin. Wala nang maiiwang question pa sa atin. Because our mind will be at one ment with God. So by the grace of God, may you be a part of that great multitude that will share the privileges of the saved. Kaya, mga kapatid, the sanctuary services ended in the Day of Atonement every 10th day of the 7th month between September and October. Di ba yung pattern ng pagdating ni Jesus sa first coming tsaka second coming? It represented the consummation of the closing events of the plan of salvation. This will bring to an end the great controversy between Christ and Satan. So mga kapatid, nakita nyo kung gaano kahalaga ang turo ng Bible about the Day of Atonement na kinuha natin sa teaching ng Sanctuary Message. Okay mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon. Kung meron kayong mga questions, may ilalagay ito sa YouTube, ilagay nyo lang yung questions nyo doon. Or may mga comment kayo na nakaka-encourage, ilagay nyo doon. Okay, so dito tayo natatapos ng second part ng The Day of Atonement. God will present to the universe believers, non-believers, kasi ibabangon na yung mga unbelievers, mga wicked na hindi tumanggap ng gospel, makikita nila sino talaga ang source ng sin problem mula sa langit hanggang sa third coming. Pero sa ngayon, marami pang tao na nag-iisip na sinisisi ang Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoon, kapayapaan niya, at linaw ng pag-uunawa tungkol sa kanyang mga gawain para ayusin at iligtas tayo mula sa kasalanan na nagdadala ng kamatayan. Mapupuri tayo sa Panginoon. Ngayon pa din sa nakita natin sa doktrina ito. Okay mga kapatid, ang pagpapala ng langit ang patuloy nating matanggap, maranasan at maging patotoo sa bawat isa sa atin. Tayo ay magtatapos sa panalangin. Tayo manalangin mga kapatid. Ama namin banal, salamat Panginoon sa napakadakilang katotohanan ito na inyong ipinahayag in the Day of Atonement, the 10th day of the 7th month, doon sa literal, historical services ng earthly sanctuary. At nakita namin ngayong gabi, ngayong oras na ito, na ang issue pala sa final Day of Atonement is that you will show to the universe who is the real culprit. It was Lucifer who turned into Satan. Sa oras na to, kami pansamantalang maghiwa-hiwalay ay inyong patuloy na pag-iingat ang aming maranasan at kami patuloy lumago sa biyaya at karunungan ng Panginoon Hesus at magkaroon kami ng inspirasyon, makibahagi sa ikatatapos ng inyong banal na gawain. Salamat Panginoon sa pagtugon sa aming panalangin.
papuri, pagpapasalamat, at pagdadakila sa iyong banal at makapangyarihang pangalan. Ito lahat ay aming tinanggap sa matamis sa pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas at mananakop na si Panginoon Jesus. Amen.